Kumusta kayong lahat diyan mga kababayan 'no? Welcome back sa News Info PH. At, yun mga kababayan, sa mga bago pa lang, huwag kalimutan na, mag-subscribe mga kababayan 'no? Dahil, 144,000 subscribers na po tayo and counting mga kababayan. At, yun nga, huwag nyo din kalimutan na pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga maiinit na videos na ating ina-upload araw-araw. So, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin mga kababayan 'no, So, napakalaking tulong po, ang pag-subscribe nyo at, pagsuporta 'no sa ating mga reaction videos sa maiinit na mga issues dito sa ating bansa mga kababayan. At eto na nga mga kababayan 'no, napakainit itong, ah, issue na ito mga kababayan kung saan 'no, pinayagan ni, President Marcos Jr. mga kababayan 'no, at, ni-retain itong, pinakakurakot na budget sa kasaysayan ng Pilipinas mga kababayan. So, bago natin na, pakinggan ang buong katotohanan at tunay na dahilan mga kababayan kung bakit ito, pinalusot ni President Bongbong Marcos, ay, paki-comment naman mga kababayan kung, taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang video na ito. Maraming maraming salamat mga kababayan. So ito na mga kababayan 'no, panoorin natin itong isiniwalat ni, Attorney Harry Roque, former, spokesperson ng, Duterte administration at, yun mga kababayan, eto na. Desisyon na ang ating presidente, ang Marcos Jr., na lalagdaan pa rin niya ang budget pagdating ng 30 ng Disyembre. Anong Ayun. Mga kababayan, lalagdaan at nilagdaan na nga ito mga kababayan 'no, dahil lang, nangyari nga, nagkaroon pa nga ng napakaraming, rally 'no, against dito sa ginawang, ah, harap-harapang pangungurakot at kababalaghan ng Marcos administration mga kababayan 'no, at, yun nga napakarami ding, high-ranking officials, PNP at AFP ang labas na rin ng kanilang, hinaing at, pagkadismaya at hindi na masikmura, kaya ito'y, naghain ng, open letter mga kababayan na nilagdaan ng halos 200 matataas na, opisyal ng ating, gobyerno na mga nag-retire na mga ibig kababayan. sabihin nito? Well, ibig sabihin nito talaga walang pakialam ang Marcos Jr. sa kapakanan Walang pakialam, ng ordinaryong mamamayan. tama, Ito ang pinakakurap na budget at 'no, tinanggap niya pinakakurap na buong budget, puso itong kurap na budget nito. grabe. Siguro, pinagpaliban lang niya yung naunang pagpipirma niya kasi nagulat siya sa galit ng taong bayan. Mm, Pero ngayon siguro nakapag-usap na sila ni Tambaluslos at inassure siya ni Tambaluslos, huwag naku kang po. mag-alala. Sa dami ng ayudang pamimigay natin, bibili natin ang loyalty ng mamamayan, pati na ng sundalo. Ayun mga kababayan 'no, iniisip nila na mabibili nila ang, loyalty ng mga taong bayan 'no, sa pamamagitan ng ayuda kuno mga babayan, pero, pambili pala ito ng loyalty o boto 'no mga kababayan. So grabe, halos ito ay parang pangiinsulto nitong Marcos administration at nitong si Tamba mga kababayan 'no, dahil, sa tingin nila sa taong bayan ay mga mukhang pera at nababayaran lang, nabibili ng paayuda-ayuda nila. Totoo kaya yan? Sa tingin ko, hindi. Pero malinaw na malinaw po ang pangunahing mensahe. Wala akong pakailam sa inyong mga mamamayang Pilipino. Yun ang, tunay na mensahe ng ginagawa nila mga kababayan 'no. Ang nilalabas nila as front ay paayuda, malasakit para sa taong bayan. Pero ang katotohanan dito mga kababayan, nasa likod ng kanilang, front na agenda ay ang katotohanan mga kababayan ay wala silang pakialam, sa taong bayan 'no. Meron akong pinagsisilbihan, hindi ang mamamayang Pilipino. So ano pa ang mensahe na nakukuha natin dito sa desisyon ng presidente na lagdaan itong pinakakurap na national budget? Well, Naku, unang-una, pinakakurap sa buong history ng ating, ah, Pilipinas mga ang kababayan. tunay na may hawak na kapangyarihan, tambaluslos. Yun. Hindi ang presidente, hindi ang Lisa Marcos, si tambaluslos. Oo Bakit? nga mga kababayan 'no, kitang-kita naman natin mga kababayan na itong si President Bongbong Marcos ay tila naging tuta at, front at utusan na itong si Tambaluslos mga kababayan. Eh di ba,
si Tambaluslos ang pangunahing nakinabang doon sa pagbabago ng budget. Dinoble niya ang budget ng Kongreso. Di ba Yan, pinablish yun. sa dyaryo kung magkano nakukuha ng mga congressman? 30 million pa lang sa opisyal na budget ng gobyerno. Pero Grabe. dahil dinoble niya, 60 million. Naku Ay po, bukod pa yan, yung sinasabi ko na nabubulsa lang nagwa nila 1.5 yan. billion sila na infrastructure na Okay. 50% binubulsa nila. So 750 plus 60, Oh, 810. Meron pa yung 50% nabubulsa nila dyan mga kababayan, no? Isipin nyo. tupad at saka AX. Oh. So 820 million kada taon ang kikitain ng kada kongresista. Siyempre, ang pangunahing nagpatunay na siyang tunay na merong kapangyarihan ang Tambaluslos. Susuportahan siya ng kanyang mga kasamahan ngayon sa Kongreso dahil limpak-limpak na salapi ang Mm. binigay niya sa kanila. Yun yung sinabi ni Congressman Paulo Duterte mga kababayan, na yung mga congressman na yan nagtulong-tulong para pigain, siraan at gipitin itong mga Duterte, mga kababayan, wala nang ibang ginawa kundi manggipit, manira at manggulo mga babayan, ay mga bayad yan, no? Hindi naman mag-aaksaya yan ng oras panggigipit sa iisang tao kung walang bayad yung mga yan. So grabe mga babayan, at saan ba galing ang pinambayad? Hindi naman sa sariling bulsa nila tambayan, kundi galing sa pondo ng ating bayan. Sa panahon na nangangailangan sila ng pera, pamudmud sa taong bayan. Dahil ito nga po ay panahon ng eleksyon. Yun. Well, bukod po dyan, ang susunod na mensahe ay hindi lang pinakamalakas ang Tambaluslos, may hawak ang Tambaluslos kay Marcos Jr. Ano kaya Tama. Totoo yan mga kababayan, no? Bakit kamo? Kahit nga itong si Amy Marcos mga kababayan, na kapatid ni President Duterte, ay ayun na, hindi na rin masikmura at siya na nga mismo ang nanawagan, no? Sa kanyang kapatid na makinig at gumising na, mga kababayan. At etong si Martin Romualdez nga mga kababayan ay napaka-ambisyoso at yun mga kababayan, napakatigas ng ulo. Oh, yun? grabe. Malay natin, baka meron siyang mga video rin, gaya ng video na pinalabas ni Grabe. Maharlika. Ayun. Alam mo, maski akong pinagbibintangan na naglabas niyang video na yan, ang katotohanan, galing lang yan sa napakalapit kay Marcos Jr. Yun galing yan yung sinasabing puting ahas, no? Yung taga-bigay ng impormasyon, parang intelligence mga Dahil kababayan. sino ba naman na makakakuha ng ganyang video na sumisinghot ang presidente kung hindi Oh, isang taong napakalapit? tama. Ano kaya ang hawak ni Tambaluslos kay Marcos Jr. na talagang lahat ng gusto ni Yun. Tambaluslos pinagbigyan. Miski narinig naman ng presidente yung sigaw ng taong bayan na Yun nga mga kababayan, nakakapagtataka, no? Lantaran naman na makikita ni President Bongbong Marcos, hindi naman siya bulag, no? At na nakikita niya sa mga news at social media na napakarami na ang mga Pilipino ang nanawagan, no? At nagpakita ng pagkadismaya dito sa administrasyon nito. Kahit na kapatid na mismo nanawagan. At nagtataka tayo mga kababayan dahil nagbingi-bingi at nagbubulag-bulagan itong si President Bongbong Marcos. Bakit kaya mga kababayan? At bakit naging sunod-sunuran itong si President Bongbong Marcos kay Martin Romualdez mga kababayan, kung gayoy siya naman ang presidente natin, no? So tama itong tanong ni Attorney Harry Roque mga kababayan, napakatalino talaga niya. Ano ang hawak nitong si Tamba? Ano yung sikreto nila na ayaw ilabas ni President Bongbong Marcos, no? Na ayaw niyang malaman ng sambayan ng Pilipino. So parang hawak sa liig itong si President Bongbong Marcos, no? Ni Tamba. ayaw nila ng pinakakurakot na budget sa talambuhay sa kasaysayan ng Pilipinas. Mm. So, nagwagi ang Tambaluslos at siya ngayon ang pinakamakapangyarihan sa Grabe. bansang ito. Ano pang mensahe? Well, bukod dun sa talagang si Tambaluslos ang namumuno sa ating bayan, talagang takot ang presidente sa mga mambabatas, sa mga congressman at senatong. Bakit? Baka may pinanghahawakan talaga sila dito mga kababayan, parang alas nila, no? Kaya ito si PBBM ay naging tuta na lang, sunod-sunuran. Siyempre, nandyan magmumula ang impeachment. So kapag binusog rin niya ang mga Baka sumisinghot itong si President Bongbong Marcos at itong si Tamba mga kababayan, no? At
patagong kinuhanan ng video ni Tamba itong si President Bongbong Marcos, mga kababayan, at ginawang panakot at pang-blackmail ito ni Tamba kung hindi ito susunod si President Bongbong Marcos sa mga gusto ni Tamba, mga kababayan, ay lagot ilalabas ito. Kaya posible, mga kababayan, na ito yung dahilan kung bakit nagbulag-bulagan at nagbingi-bingian itong si President Bongbong Marcos. Mga congressman na siyang maghahain ng impeachment, yung kanyang pulboronic video, hindi po pwede maging basihan para magsampa ng impeachment dahil nabili na niya ang loyalty ng mga congressman. Tama. At siyempre, kung makalusot man yan, nandun na rin ang mga senatong. Kasi mga senatong, di ba, una, umaayaw sila sa akap. Biglang binigyan ng 5 billion, tumahimik na, tagtutu Binigyan ng pera, binigyan ng share, tumahimik na, mga 200 kababayan. million na akap. Sipin nyo, tagto 200 million sila, no? Palabas nila para tumahimik ang taong bayan ay tulong sa sambayan ng Pilipino na mga minimum wage earner. Pero ang totoo niyan, mga kababayan, no? Front lang nila yan at dun sa bulsa talaga nila napupunta yung mga ninanakaw nilang pondo. Alam niyo yung akap na yan, kakaiba yan kasi kongresista at senatong lang mamimigay, hindi yan pamimigay ng DSWD. Kita nyo, mga kababayan, sila mismo mamimigay galing sa bulsa nila, no? Ang DSWD, Kukunin nila yung pondo at yun, kunwari mamimigay, no? So ito yung parang harap-harapan na, no? Napaka walang hiya na, mga kababayan. Di palang nilalabas na nilang pamimili ng boto ito. AX, ang dole, tupad. Pero yung akap talaga, mga mambabatas lang mamimigay niyan, nalaban Naku. dun sa desisyon sa kaso na hinain ko. Yung Belica versus Executive Secretary, kung saan sinabi talaga ng Korte Suprema na ang mga mambabatas wala nang pakialam matapos nila maipasa ang pangtaunang budget. So, ang susunod na mensahe dyan, bukod sa pinakamalakas at pinakamakamangyarihan ang ating tambaluslos, ay takot ang Marcos Jr. sa mga mambabatas dahil naririyan ang impeachment at posibilidad Yun, mga kababayan, natatakot itong ma-impeach din, no? Kaya naging puppet na lang. na pwede siyang matanggal sa anong mga issue. Pulboronic issue. Pulboronic, Nangunguna yan. mga Kasi kababayan. yan po ay betrayal of public trust. Bakit? Trabaho ng presidente na magpatupad ng batas. Kapag di mo pinapatupad ng batas, syempre, betrayal of public trust yan. Pangalawa, yung paggasta ng pera ng PhilHealth na sang-ayon Yun. doon sa batas na aking sinulong, kaya alam ko yan, inside and out, hindi po pwede gamitin. Kundi para pababain lamang ang mga contribution ng mga miyembro o di man kaya taasan ang mga benepisyo ng miyembro. Hindi yan po pwede ibalik sa national government at pondohan ng unprogrammed funds. Grabe. Okay? So, yan ang napakalakas din na mensahe. Takot ang Marcos Jr. sa impeachment sa Kongreso. Ano pang mensahe? Ininsulto niya ang militar. Dahil Nako. dun sa pagtaas ng kanilang subsistence allowance na 200 pesos per head, humigit kumulang 10,000 isang taon. Bakit ininsulto? Akala niya, mabibili niya yung loyalty ng ating mga kasandaluhan sa halagang 10,000 kada taon. Naku, mga kababayan, no? 2 taon, dalawang daan or 10,000 sa isang taon. Parang pang-insulto nga itong ginagawa, mga kababayan, no? Sinigurado niya na makuha ang loyalty ng AFP kasi matatandaan natin, mga kababayan, no? Pinabagsak ang kanyang ama dahil nag-aklas ang ating kasundaluhan, no? Dahil hindi na masikmura ngayon. Sinigurado niya, no? Binibili na ang mga sundalo natin, mga kababayan, sa halagang 200 pesos o 10,000 sa isang taon, no? Pag-iinsulto talaga, mga kababayan. Bago tayo magpatuloy, mga kababayan, question lamang, mga kababayan, no? Naniniwala kayo? Naniniwala ba kayo, mga kababayan, na posibleng itong si President Bongbong Marcos ay may isang napaka-delikado or merong alas na magpapabagsak sa kanya na hawak ni Tamba Romualdez, mga kababayan, no? At kaya ito yung naging sunod-sunuran at naging bulag-bulag sa lahat ng panawagan ng taong bayan, no? So, agree ka ba dito, mga kababayan, na mayroong tinatagong sekreto na ikakabagsak itong si President Bongbong Marcos na tanging si Martin Romualdez ang may hawak, mga kababayan? So, i-comment mo yan, mga kababayan. Nako, insulto po yan. Dahil alam niyo itong mga militar na ito,
bago sila pumasok ng militar at pagkapasok nila ng militar, isang paan nila nandun na sa libingan. Dahil inaalay na nila ang buhay nila sa inang bayan. Dahil dito nga sa ating bayan, merong sinasabi ng Guinness Book of World Record, the longest running insurgency na ang kalaban nga natin mga teroristang si PPNPA na ngayon, ayun, naghaharing uri kasama ni Tambaluslos Sa sa Congress. Congress. Oo, di ba? Yun mga babayan, nakapagtataka, no? Parang nasayang yung mga buhay ng mga bayaning Pilipino natin, mga sundalo na nagbuwis ng buhay, no? Yung mga opisyal ng ating gobyerno dati na ipinaglaban ang ating bansa at gobyerno dito sa CPP-NPA at mga terorista, no? Pero ang nangyari ngayon dito sa Marcos administration, mga kababayan, etong mga leader ng CPP-NPA, sila pa yung mismo nakaupo sa Kongreso, no? Sa pamamagitan ng mga party list na yan, no? Yung kay Franz Castro, mga kababayan, convicted pero nakaupo bilang representative, no? At iba't iba pa na mga nasa Congress, mga kababayan. Sila yung mga panira at panggulo dan sa Kongreso at naninira nga at gustong pabagsakin etong si President Duterte at VP Sara Duterte. Na nagpakulong pa sa mga bemedaled military officers Yun. gaya ni Wilkin Villanueva. Mga retired matataas na opisyal, pinakontempt ng mga lintik na leader ng CPP-NPA nito na ginagamit ang ating Kongreso para sirain at parang nilulook down nila, no? Parang nakakahiya talaga, mga babayan, dahil madali lang nilang napasok ang ating gobyerno at sila pa ang naghari-harian. Pag hindi nila gusto ang mga sagot ay pinapakontempt nila at pinapakulong, no? Yan ang sinabi nga din ni General Albayalde, mga kababayan, no, na nakakahiya na masyado dahil pagka hindi nga nila gusto yung sagot ay iko-contempt nila. At ni Colonel Grijaldo, no? Si Colonel Grijaldo, mga kababayan, no, isiniwalat na tinangkaan siyang suhulan para lang siraan ang mga Duterte. Ngayon, kahit nandun sa ospital ay pinapakulong pa rin nila. Yan, yung kalaban ng gobyerno ang siyang nagpakulong sa mga Yun, kalaban ng gobyerno. nag-aalay ng buhay para sa inang bayan. Tama. Hindi po katanggap-tanggap yan. At sa tingin ko, ang mensahe na isa pang pinararating ng presidente nang siya ay pumirma or pipirma dito sa budget neto, kaya kong bilin ang loyalty ng militar. Yan ang akala niya. Yun. Tignan natin kung anong mangyayari sa Enero. At nababasa nyo ba yung mga open letter ng mga opisyalis ng Yun, militar? yung sinasabi ko sa inyo, mga Sila yung kababayan. mga retirado, siyempre yung mga active hindi naman pwedeng pumirma. Yan ay talagang dahilan para sila mawalan ng hanap buhay. Pero Totoo, mga babayan, yung mga active kasi hindi sila pwedeng makilahok, lalo pag yan lang ang inaasahan ng pamilya nila, no? Yung sahod nila. Kaya itong mga retirado lang, mga kababayan, ito 200 retired high-ranking officials ang pumirma dito, mga kababayan. So nakakatakot, kahit retired ng mga yan, marami pa rin ang mga connection yan na active pa rin, mga kababayan, at signal lang ang hinihintay ng mga yan. mga retirado, I am sure, talagang kapareho din ng damdamin ng mga nasa active service. Except na lang, siguro, yung Browner. No? Alam naman natin na talagang super sip-sip sa mag-asawa. Super sip-sip, no? Ano pang mensahe na pinararating ng presidente? Well, walang halaga ang kalusugan ng mga Pilipino. Tama. Wala akong pakialam kung mamamatay kayo sa kahirapan. Yan, totoo yan, mga kababayan. Yan yung sinasabi nga dito na itong ating Pangulo, sabi ni BP Sara, ay walang pakialam sa sambayan ng Pilipino at walang plano talaga, no, para sa mga Pilipino. So pansariling interest lang ang iniisip nila. At eto, magtutugma naman, mga kababayan, dahil spoiled child nga kasi itong si President Bongbong Marcos, no. Tama ang sabi na itong si dating President Duterte, mga kababayan, no. Hindi niya alam kasi ang totoong nararamdaman ng mga Pilipino, na mga nakikipaglaban para lang mairaos ang bawat araw-araw. Pero yung zero budget ng PhilHealth, hay nako. Itong pilit napakalaking tulong na ito, mga kababayan, ang nakakadismaya is binabawas ito sa sahod ng bawat Pilipino natin na dugot pawis ang puhunan, tapos kukurakautin lang nila, no, sa kanilang bulsa. So, tanggapin na natin yan na realidad.
Dahil itong presidenteng ito, palibasa, anak ng magnanakaw na diktador Naku po, anak ng magnanakaw, eh, magnanakaw din. at talaga naman nagpasasa sa kaban ng bayan, O yun, nasaan na yung gold ng Pilipinas na ninakaw nila, no, mga kababayan? At yun nga, sabi nung eleksyon, pabababain ang bilihin, ay babalik ang ninakaw na ginto. Pero ang nangyari, mga kababayan, mas lalo pang nagnakaw, no? Nagdagdag na naman sila ng nanakawin sa kaban ng bayan. yan, walang pakialam sa kapakanan ng mga mahihirap na nagkakasakit, kaya hindi niya ginalaw ang zero budget ng Yun yung mga kababayan, no? Hindi niya binago yung zero budget na PhilHealth. Tapos niretain niya yung kurakot na budget, no, ng AKAP at ng DPWH, mga kababayan. PhilHealth. Ito, harap-harapan common na ito sa lahat ng mga Pilipino, no? Sa tuwing mag-eleksyon, yung mga kalsadang hindi pa sira, sinisira, mga kababayan. Alam niyo bakit, mga kababayan, yun ang sinisira nila? Dahil nga, mga kababayan, mas madaling mai-release ang pondo pag national road, no, mga kababayan. Kasi pag mga barangay road, no, sakop ng mga barangay na yan. So, wala silang kikitaing pera dyan. Kaya yung mga kalsadang hindi pa sira, yun ang sisirain nila, mga kababayan, at makakuha ng malaking pondo. So paano ba sila makakuha ng malaking pondo? Sa pamamagitan niya ng bid nila, mga kababayan. Yung fixed bid nila, no? Halimbawa, magkano lang yung halaga ng construction? Halimbawa, sasabihin natin 1 bilyon, ang ilalagay nilang price diyan 5 bilyon, no? So totoong gastos lang 1 bilyon, yung 4 na bilyon sila yung maghahati-hati doon, mga kababayan. At yung komisyon nila, kahit hindi pa nabayaran yung kontraktor, ay binibigay na ng kontraktor yung share nila. Kaya nagagamit nila ito sa pambiling boto, no, mga kababayan. Bukod pa dyan, wala rin akong pakialam dyan sa mga public school students natin at mga nag-aaral sa state university and colleges na binawasan ng budget para doon sa libreng tuition na ating sinulong. Unang-una, bakit siya makikialam dyan sa mga public school students na yan? Mga anak naman niya, mga anak mayaman at hindi kinakailangan pumasok sa public school. Hayaan mong mawala ng computer yung mga hinayupak na mahihirap na yan. Dahil yung mga mahihirap na yan, yan ang mga nagre-rebelde laban sa mga Marcos regime. Yan ang mensahe. Kaya hayaan Nako, natin na malabag ang saligang batas napaka walang at hiya. hindi masunod ang sa ating saligang batas na dapat ang pinakamataas na budget na pupunta sa DepEd. Di ba Tama. malinaw yung mensahe? Ito talaga ang paulit-ulit kong sinasabi, mga kababayan, no. Yung mga sahod ng guro natin, kaya sila abroad na lang dahil nga hindi kasya yung sahod ng guro natin, mga kababayan, no. 90s pa at early 20s itong sahod nila, at ngayon 2025 na, no, mga kababayan. Magbabagong taon na at yung sahod nila naiiwanan, halos minimum na lang din, no. So kung ako yung guro, no, grabe, nakakapanghina ng loob. Yan dapat yung pagtuunan ng pansin ni PBBM, pero yun nga, mga kababayan, mas lalo pang binawasan yung budget. Kanya yan sa paglagda nitong pinaka-kurakot na budget sa talambuhay sa kasaysayan ng Pilipinas. Kinakakurakot talaga, mga kababayan, no? COA na nanggaling, etong ang ginastos ni PBBM sa confidential funds ay history in the making, mga kababayan. Pinakamalaking ginastos sa buong kasaysayan ng ating Philippine government, no? Tapos, tingnan niyo, mga kababayan, wala lang hearing, walang ginagawang impeachment, walang ginagawang questions or katanungan patungkol kung saan ito ginagamit ni PBBM. Pero yung kay BP Sara, halos inubos ang taon para lang mag-hearing at manira, wala pa naman sa kalingkingan yung nagastos ni BP Sara para sa confidential funds, at halos etong kay BBM bilyon-bilyon ang ginastos. At siyempre, dahil ang number one ngayon na budget ay napunta sa DPWH, again, makikinabang na naman ang mga congressman at senatong. Yan ay pa rin, consistent doon sa akin sinasabi na talagang ang naghaharing uri si Mr. Speaker, dahil karamihan talaga na makikita dyan ng 50% ng tongpat ay mga kongresista. 50%, grabe. Siyempre, nandyan na rin mga senador. Tama, mga kababayan, mga congressman talaga. Eto, mga kababayan, sa hindi nakakalam, pagka may
proyekto kasi na ginagawa ang mga congressman sa mga lugar nyo, mga kababayan, no, ay napakalaki ang napupuntang ah, budget nila, share nila diyon, mga kababayan. No? Sabi nga dito ni Harry Roque, 50%. So isipin nyo, mga kababayan, kung may project na covered court, yung mga congressman dyan sa inyo, ay halos kalahati niyan napupunta sa bulsa nila. Kaya gustong-gusto nilang magkaroon ng project, mga kababayan, no? Dahil nga napakalaki ng kukunin na. Ang masama pa doon, mga kababayan, no, yung mga gumagawa at nagko-construct diyan, sila-sila lang din, mga negosyo lang nila na pinapadala sa ibang mga tao, mga kababayan, at pinapanalo ng fixed bid, mga kababayan. 24 lang sila, mas So importante kabig siguro lang. kay Marcos Jr., yung mga senatong na 318, no? At saka, ang malinaw na malinaw pang mensahe na pinararating, walang pakialam ang Marcos Jr. sa inyong saligang batas. Gaya ng lalabagin niya ang karapatan at linabag niya ang karapatan ng tao na nakasaad sa saligang batas, gaya ng karapatan ko na sa Tama. isang congressional hearing ay tinatanong ng mga bagay-bagay na wala namang kinalaman sa investigasyon na ginagawa, eh yun po, binaliwala niya ang saligang batas. Walang importansya sa kanya yung saligang batas na yan. Inaapak-apakan lang niya, yun yung rak-rakan. Kung kaya nilang apakan yung mga katulad nila Attorney Harry Roque, VP Sara Duterte, dating President Duterte, at iba't iba pang mga against sa kanila, at titirahin nila pagka hindi sang-ayon sa gusto nila, eh paano pa kaya ang mga mahihirap na Pilipino, mga kababayan? Gaya ng ginawa ng kanyang ama doon sa ating 1935 Constitution. At dahil itong 1987 Constitution, si Cory Aquino ang gumawa niyan, pues gamitin niya ang pamunas sa puwet. Kaya hindi sinunod ang nakasaad sa ating saligang batas. Di ba katotohanan lang naman lahat yan? Masakit sana tatanggapin ng mga ordinaryong Pilipino, pero ganyan po ang ating presidente. Suma total, ano ang mensahe sa desisyon ng ating presidente na lagdaan ang pinakakorap na budget sa ating kasaysayan? Pinakakurat, ha? Pinakamalakas na pinuno ngayon si Tambaloslos. Naku po, mga kababayan, no, ngayong nilagdaan na ni President Bongbong Marcos, etong pinakakurap na budget, syempre, next year, nasa bulsa na ni Tambayan. So, gagamitin niya ito, paninira, panunuhol, para manggipit, at kung ano-ano pa, mga kababayan, no? Para lang manalo ito sa eleksyon si Tamba. So, si Tamba daw ang pinakamakapangyarihan ngayon, mga kababayan, at tila nga may hawak itong alas laban kay President Bongbong Marcos na ginagamit pang blackmail. Kaya itong si President Bongbong Marcos ay naging tuta na lang. Wagi ang senatong at congressman na doble ang kanilang budget. Nako. Hindi lang po yan. Tinaasan pa ang kubra nila sa infra project dahil naging number 1 na sa Tinaasan. budget ang DPWH. Kita nyo, mga kababayan, yan yung sinasabi ko. Number 1 na pala yung budget. Isipin nyo, DPWH yung may pinakamalaking Ang budget. militar, pwedeng bilhin yan. Kaya huwag kayong mag-alala na magkukuyan. Bibiling ko yan ng 200 pesos kada araw. Nako. At siyempre, yung saligang batas na yan, pamunas lang yan sa puwet dahil hindi yan linagdaan o hindi yan produkto ng kanyang ama. Ang kanyang gusto lang niyang saligang batas ay 1973 Constitution na ang ama niya ang bumuo. Yan po ang malungkot ng mga mensahe ng desisyon ng ating Marcos Jr. na lagdaan ang pinakakorap na budget sa ating kasaysayan. Nagkaroon po ng open letter ang mga retiradong militar at humihingi ng pagkakataon na remedyohan itong pagkakamali ng Kongreso. Pero ito po ay hindi napakinggan. Hindi Tuloy pa rin pinakinggan. ang bonanza ng mga senatong at congressmen at iba pang politiko. Grabe, mga kababayan, no? Napaka ano talaga itong si PBBM, mga kababayan, no? Hindi pinakinggan ang panawagan ng mga retiradong opisyal ng gobyerno, hindi pinakinggan ang panawagan at sigaw ng taong bayan. At yun nga, mga kababayan, tinanggal ang mga budget sa DepEd, PhilHealth, at pinush ang pinakakurakot na budget sa kasaysayan ng Pilipinas dahil nga sa mission nila
na palakasin itong si Tamba Romualdez, mga kababayan. So yun mga kababayan, anong masasabi mo dito sa video na ito at i-comment mo yan sa comment section mga kababayan para mabasa at mapanood ng maraming mga Pilipino. At yun mga kababayan, mag-ingat kayo lagi, no? At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel mga kababayan, please po, malaking tulong po yan. Pa-subscribe naman po mga kababayan at huwag kalimutan na pinutin ang notification bell para updated kayo lagi tuwing may i-upload tayong mainit na issue araw-araw mga kababayan. So, tulungan nyo akong maabot natin ang 150,000 subscribers mga kababayan. At ayun lang, mag-ingat kayo lagi. Maraming salamat.